at tinawag ng Mesyas o tagapagligtas. Dahil po ang tao ay hindi niya kayang iligtas ang ganyang sarili, gaano man sa dami ng pera, ano man ang kanyang estado sa buhay, o siya man ay may pinakamataas na tungkulin o makapangyarihan sa mundong ito, wala po siyang otoridad o kapangyarihan na mailigtas ng kanyang sarili. Ang Diyos lamang. Amen? Kaya yan po ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay isinilang more than 2,000 years ago upang sa ganon itong mga taong makasalanan, tayong mga makasalanan ay manumbalik sa ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po ng bawat mensahe ng ating Panginoon ay lagi po nating isa puso, lagi po natin itong isa-isip, sapagkat ang bawat mensahe ng ating Panginoon ay meron pong mahalagang bahagi ng ating pong buhay. Pagka ito po ay ating napakinggan, iningatan natin sa ating puso, magkakaroon po ito ng malaking impact. At yung impact na yon ay yung pagbabago ng ating lakad sa kasama ang ating Panginoong Diyos. Amen? At katulad po ng mensahe ngayong gabi, ang title po ng mensahe ngayong gabi, ito po'y pinamagatan ko ang mensahe ng anghel sa mga pastol. Ano ba ang mensahe na ito para sa ating lahat? Ang paanyaya ng Diyos ay Kanya pong ipinapadaan sa mga propeta, sa mga anghel, kung meron siyang gustong sabihin sa tao, o meron siyang gustong mensahe sa tao. Noong panahon po ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, ang anghel po ay nagpakita kay Zacarias. Kilala niyo ba si Zacarias? Si Zacarias po ay yung ama ni Juan Bautista. Sila po at ng kanyang asawang si Elizabeth ay hindi po sila magkaanak sapagkat kapwa na silang matanda. At itong si Elizabeth ay baog. At ito pong anghel ng Panginoon ay nagpakita po kay Zacarias habang siya ay nananalangin doon sa templo. At sinabi po ng anghel na ito sa kanya, Zacarias, ikaw, kayo ni Elizabeth ay magkakaroon ng anak. Pero hindi po naniwala si Zacarias sa mensahe na ito ng Panginoon. Hindi siya naniwala. Kaya ano ang ginawa sa kanya ng Diyos? Ginawa siyang pipingin at pipi. Hindi siya nakakapagsalita, hindi rin siya nakakarinig. Hanggang sa dumating yung takdang panahon na mangyari, yung pagkapanganak kay Juan Bautista. So dahil hindi siya naniwala sa mensahe, yun ang ginawa ng Diyos sa kanya. Ang anghel din po ay nangusap kay Mary. Sinabi ng anghel na ito ng Panginoon kay Maria na, Maria, ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw ay bukod na pinagpala. At ikaw ay magkakaroon ng anak sa pamagitan ng banal na Espiritu. Hindi siya naniwala noong una, pero noong naliwanagan po siya, naniwala siya sa mensahe sa kanya ng Panginoon. At itong si Jose. Si Jose ay nagpakita rin sa kanya ang anghel. May mensahe ang Diyos sa kanya. Gusto niyang takasan. Itong si Maria, dahil nalaman niyang ito'y nagdala ng tao. Gulo-gulo yung kanyang kaisipan, hindi niya alam kung anong kanyang gagawin, kung saan siya patungo. At habang siya po ay natutulog, nagkaroon siya ng panaginip at nangusap po doon ang anghel ng Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Jose, huwag kang matakot, napakasalan si Maria, sapagkat siya ay nagdadalang tao sa pamagitan ng banal na Espiritu.
So ito po mga mensahe na ito ng Panginoong Diyos na ginamit niya kasangkapan. Ito po mga anghel na ito po ay nagkaroon, ito po ay naging nangyari. Ito ay naging makatotohanan. Nangyari po ito. At noong isinilang ang Panginoong Jesus, nagpakita naman ang mga anghel na ito sa mga pastol habang sila po ay nagtatrabaho, habang sila po ay nagbabantay ng kanilang mga alagang hayop. At ito po mga pastol na ito, wala silang inaasahang kakaiba. Basta sila po ay nagtatrabaho lang. Katulad po ng message nung second Sunday, no? Ito po mga pastol na ito ay sila po ay wala pong tinitignan po ng kanilang lipunan na parang walang halaga. Mababa ang tingin sa kanila. Masaya na sila na kapag sila po ay kumita ng kapiranggot, no, at maghanap buhay dahil wala pong kumikilala sa kanila. At ito po mga pastol na ito ay naging tapat sa kanilang tungkulin. Hindi nila iniwan, no, yung kanila pong trabaho. At doon po ay nagpakita sa kanila ang anghel ng Panginoon. At ang mensahe na ito ng anghel ay sinabi niya, isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Ito ang mensahe ng anghel sa mga pastol na ito. Now, ang tanong, ano kaya ang mensahe ng mga anghel na ito sa mga pastol? Ano kaya ang mensahe nito sa kanila? At ano rin po ang mensahe nito sa atin ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon? Sa verse 10 and 11, yung binasa ko po kanina, dito po makikita natin na yung mensahe po ng anghel ay yung mensahe na kung saan ang Panginoong Jesus ay isinilang. Ibig sabihin, ito po ay personal. Yung message na to, yung mensahe na to ay personal. Bakit po personal? Dahil ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos mismo ay nagkatawang tao. Siya ay isinilang sa bayan ni David. Ang Diyos mismo ang lumapit sa tao. Personal siyang lumapit sa tao at upang personal din siyang tanggapin ng tao. Naunawaan po natin. Ibig sabihin, ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nagkatawang tao upang tayo po ay maabot at lumapit sa Kanya. Hindi lang siya nag-aanyaya sa atin. Siya mismo, personal niya, na dinala ang kanyang sarili sa buong sanlibutan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na muhay siya. At doon po ay nakita kaagad ng mga anghel ng mga pastol na ito kung ano po ang kanilang pangangailangan. Kung ano ang kanilang kailangan sa buhay. Ang kailangan nila ay tagapagligtas. At kailangan nilang paligtas. Kaya, hindi po sila nag-atubili, nagdalawang isip na pumunta doon sa sinasabi ng anghel, doon po sa kinaroroonan ng batang si Jesus. Noong una, natakot sila. Kasi very, very unusual yung kanilang nakita. Hindi po ba pagka tayo po ay hindi naman talaga natin nakikita, bantakin mo may magpakita sa iyong liwanag, ano kayang gagawin mo? Ano kayang magiging reaction mo? So natakot sila, ngunit hindi po sila nagdalawang isip na sila po ay sumunod doon sa sinabi ng anghel, sa mensahe ng anghel, dahil naniwala sila na ito po ay totoo.
Tinanggap nila ng personal ito pong mensahe ng Panginoon sa kanila. Sila po ay pumunta doon sa Bethlehem, sa kinaroroonan ng batang si Jesus, at doon po ay kinatagpo nila ang Diyos. Natagpuan nilang personal. Nakita nila personal ang tagapagligtas. Tayo rin po, mga kapatid, ay natagpuan ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Ako, natagpuan ako ng Diyos nung ako po ay abala sa aking trabaho. Na talagang grabe yung kanyang pagpalo sa akin. Dahil wala na akong panahon para sa Kanya. Kinatagpo ako ng Panginoon. At mula noon, personal ko siyang nakilala sa aking buhay. At personal din po akong nagdesisyon na sumunod sa Kanya. God meet us kung saan po tayo. Sabi nga ni Pastor Dan kahapon, we have different stories. Amen po ba? Kayo rin po, meron din po kayong story. Meron din po kayong kwento. Iba ang inyong kwento sa kwento ko kung paano niyo personal na nakilala ang ating Panginoon. Amen? Lahat po tayo. Meron po tayong iba't ibang kwento kung paano po natin nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Maaaring ang iba sa inyo, habang kayo ay nagtatrabaho, naging busy, maaaring ang iba sa inyo ay mayroong mga tao bumisita, may nag-invite, may naghikayat, iba't ibang paraan, iba't ibang kwento na nakilala natin ang ating Panginoon. Pero isa lang po ang ating kailangan, ang tagapagligtas. Amen? Iisa lamang po. Iba-iba man yung kwento natin, pero isa lang yung kailangan natin, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa kailangan natin ang tagapagligtas, isinilang ang ating Panginoong Jesucristo sa ating puso. Inilapit niya ang kanyang sarili mismo sa atin. Hindi po tayo ang humanap sa Kanya. Ang Diyos ang humanap sa atin. Personal niyang dinala ang kanyang sarili sa ating buhay. Personal tayong tinatagpo ng ating Panginoon. At dahil nag-respond tayo, dahil sa tumugon tayo, kaya po tayo naririto ngayon. Dahil sinunod natin yung kanyang paanyaya. Tinugod natin yung kanyang panawagan sa atin. Church, ang kaligtasan po ay personal. Hindi mo kayang iligtas ang sino man. Ang kaligtasan po natin ay personal. Dapat personalin natin tanggapin si Jesus sa ating buhay bilang ating Panginoon at personal na tagapagligtas. Kaya ang atin din pong paglago ay dapat sinasamahan po natin ito ng personal na pakikipagdiin sa ating Panginoon. Maring ibang tao, pastor, mga manggagawa ng simbahan, maring makatulong po sila sa atin sa paglago natin. Pero nasa atin pa yan ang susi kung paano lumago ang ating pananampalataya sa Diyos.
At ito po ang nais ng Panginoon na makita sa atin. Inilapit niya na ang kanyang sarili sa atin personally. Naisin din po natin, mga kapatid, na tayo po ay lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. Hayaan po natin naisin na lagi natin siyang makasama sa ating buhay. Huwag natin siyang kakalimutan sa bawat minuto, bawat oras, bawat araw. Lagi po natin alalahanin ang ating Panginoon na kasama natin siya personally. Amen? Because God is everywhere. God is everywhere. Ikalawang mensahe ng anghel ay isang mensahe ng papuri. Sabi po rito sa verse 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Take note, sabi rito, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Isang mensahe ng papuri. Ibig sabihin, ang mensahe po ng anghel na ito sa mga pastol ay nakapagbibigay po ito ng desire upang magpuri sa ating Panginoon dahil nakilala nila ang tagapagligtas. Nakita nila personally. Doon sila po ay nagpuri sa ating Panginoon. Ang mga anghel po, yan po ang isa po sa pinaka-dahilan o layunin ng Diyos bakit sila po ay nilikha ng ating Panginoon ay upang mayroong maglingkod at magpuri sa Kanya. Para mayroong magpuri sa ating Panginoon, mayroong magpuri sa Diyos. Sabi nga sa Job chapter 38 verse 7, itinaas nila ang kanilang tinig sa paglikha. No? Noon ay umaawit ang mga tala sa umaga at mga anghel ay nagdiwang at nagsaya. At nakita nila yung sa sinugog na nagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. So, isa po sa layunin ng Diyos, bakit meron pong mga anghel, bakit nag-exist itong mga anghel na ito, ay sapagkat upang mayroong maglingkod sa Diyos, mayroong magpupuri sa ating Panginoon. Tayo din po ay nilikha ng Diyos para purihin at sambahin siya. Kaya hindi natin itatanong huwag natin tanongin ang ating Panginoon, Lord, ano ba ang purpose ko sa mundong ito? Dahil mayroong magandang layunin ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong isipin na walang halaga ang buhay mo. Huwag mong isipin na walang kwenta ang buhay mo. Dahil ikaw ay nilikha ng Diyos sa isang espesyal na layunin. Upang ikaw ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen? Ano? Nilikha tayo ng Diyos upang mayroong sumamba sa Kanya. Lalong higit kapag alam natin tayo po ay ligtas na. Mayroon tayong dahilan upang magtiwang. Mayroon tayong dahilan upang magsaya. Mayroon tayong dahilan upang magpuri sa ating Panginoon. Bakit? Dahil alam natin sa sarili natin na tayo po ay ligtas na. Dahil isinilang na sa ating puso ang ating Panginoon at ang ating personal na tagapagligtas. Ito yung pinakamataas na kaluwalhatian ng Diyos na ipinabahayag ng kanyang mga ininligtas. Kaya paano po natin maluluwalhati ang ating Panginoon? Maluluwalhati natin ang ating Panginoon Diyos kapag tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at personal na tagapagligtas. Doon natin siya naluluwalhati. Sapagkat ang kasunod po ng ating pagtanggap kay Kristo bilang ating Panginoon at Hari ng ating buhay ay kagalakan. Kagalakan sa ating puso na nagiging dahilan
kung bakit po tayo ay nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. Maging ang langit po ay nagagalak, nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan kapag mayroong isang taong tumanggap sa ating Panginoon bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Lucas chapter 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 79 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Grabe. Ang kaligayahan ng ating Panginoong Diyos ay yung mayroong isang taong makasalanan na handang magsisi at magbalik loob sa ating Panginoon. Ganon po ang kaligayahan ng Diyos. Ganon po ang kagalakan ng ating Panginoon. Ang mga anghel po doon sa langit ay nagdiriwang, and every single individual who come to know Jesus at ginawa niya itong Panginoon at personal na pagligtas sa kanyang buhay. Nagdiriwang po sila. Kaya, mga kapatid, dahil ang Diyos ay masaya at ang mga anghel ay nagdiriwang doon sa kalangitan kapag merong isang makasalanan na nagsisisi, patuloy po tayong magbahagi ng kanyang salita. Patuloy po natin i-share sa iba ang patungkol po kay Kristo at sa ginawa niyang pagliligtas sa atin, sa ating buhay. Amen? Nakahanda po ba tayo na mag-soul winning? Mga small group leaders po natin, small group members natin, no? Nakikita ko, karamihan natin dito. Patuloy po tayo. Magpatuloy po tayo sa ating pong paghayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Dahil may mga tao man ngayon na nire-reject nila yung salita ng Diyos, ayaw nilang pakinggan. Darating po ang panahon, kung hindi po kayo titigil sa panalangin at sa inyo pong pagbabahagi ng mabuting balita, meron po isang kaluluwa na magbalik loob sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan muna natin yung mga small group leader natin. Palakpakan din natin yung mga member ng mga small group natin. Kasi yung mga small group member ngayon, sa susunod, maglilid na rin yan sila. Ano? Maglilid na rin yan sila. Magsusoul winning din yan sila. Dahil yun ang kagalakan ng ating Panginoon Diyos. Yun ang kagalakan. Kaya mga kapatid, ang magiging pananaw po natin pagka tayo po ay nandito sa isang iglesia ay hindi kung ano ang ating matanggap mula sa Panginoon. Ang dapat na maging pananaw natin, ano ang kaya natin gawin o paano natin may bahagi ang ating sarili, ang ating buhay sa iba at makapag-soul winning po tayo. Yun ang pinakamagandang pananaw, prinsipyo dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Lord, anong kaya kong gawin? Anong pwede kong magagawa? Tulungan mo po ako. Ano? Naalala ko noong okay lang pa rin kwento ko, no? Kwento ko. Maganda naman yung kwento niya. Sabi niya, nung nalaman nila na si Ann ay nagdalang tao kay Andre, grabe yung, kahit hindi man niya ipakita yung saya, no, nandito kami, palabas kami sa pinto. Hindi man niya ma-express, no, yung kagalakan niya, na magkakaroon na sila ng baby finally, no? Na sa tagal ng panahon na sila ay nananalangin. So sabi niya, oh, grabe talaga, Pastor. Ano kaya yung pwede ko pang gawin?
Ano pa kaya yung pwede ko pang gawin para kay Lord? Sabi ko, sama ka sa nagpayong. Kaya ngayon, isa po ang tumutugtog doon sa nagpayong. Ano sabi mong daughter chicks? Masarap po na makarinig na ganong salita. Lord, ano pa ang gusto mong gagawin ko? Ano pa ang magagawa ko para maparangalan kita? Para maluwalhati kita? Yun ang pinakamagandang pananaw dahil po sa ating pananampalataya. Ano ang kaya pa natin gawin para kay Lord? Para maging masaya sa atin. Amen? And then, ikatlong mensahe po ng anghel ay isang mensahe ng kapayapaan. So, una, mensahe na personal. No? The message is personal. Then second, the message is yung papuri, no? Pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. And then, yung pangatlo ay isang mensahe ng kapayapaan. Ang sabi po dito sa verse 14, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga taong kinalulugdan niya. Ibig sabihin, yung tanging ang mga taong magkakaroon lamang ng kapayapaan sa kanilang puso ay yung mga taong kinalulugdan ng Diyos. Yung mga taong nakinig ng kanyang mensahe, sumunod sa kanyang mensahe, isinabuhay ang kanyang mensahe, nagkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay, and then, it turns to worship the Lord. Kaya sabi po dito, ang kapayapaan ay mararanasan ng mga taong kinalulugdan ng ating Panginoon. Bakit kailangan natin magkaroon ng kapayapaan? Sapagkat walang kapayapaan sa lupa mula noong ang tao po ay bumagsak sa kasalanan. Tama po ba? Nagkaroon po ng kaguluhan. At dahil po sa ating kasalanan, ang ating pong buhay ay naging magulo. Ang ating pong buhay ay hindi natin maunawaan. Wala tayong kapanatagan. Lagi tayong takot. Lagi tayong nagbalisa. Lagi tayong nag-aalala. Dahil po sa ating kasalanan. Kaya ang pagsilang ng ating Panginoong Jesus ay isa pong napakagandang pagkakataon, mga kapatid, upang ang mga tao ay makasumpong ng kapayapaan sa Diyos. Romans chapter 5 verse 1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Dati tayo po ay kaaway ng Diyos. Hello. Dati tayo kaaway ng Diyos. Pero ngayon, tayo ay kanya ng mga kaibigan at itinuring niya pang mga anak. Itinuring niya tayong mga anak dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Noon ay imposible na ang tao po ay magkaroon ng kapanatagan o kapayapaan sa kanyang isipan o sa kanyang puso. Subalit, ginawang posible ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagsilang sa sabsaban. Dahil wala pong bagay na hindi mangyayari sa ating Panginoon. Ang ating pong kailangan ay kaligtasan. Kaya kailangan po natin ang ating tagapagligtas. At kapag ang tao po ay bumalik na sa ating, manumbalik na sa ating Panginoon, doon niya mararanasan ang kapayapaan na ito na matagal na nawala sa kanyang buhay. At ang ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang po nakapagbigay ng kapayapaan doon sa kanyang pagkasilang.
nagkaroon po ng kaganapan ng lahat ng ito nung si Jesus ay ipinako sa cross. Nung siya po ay ipinako para sa atin. Para magkaroon ng kaganapan ang mensahe ng ating Panginoon. Na ang sino mang lumapit sa Kanya, maniwala na si Jesus ay namatay sa cross dahil sa ating kasalanan. Siya ay ililigtas o magkaroon ng kaligtasan. At binigyan tayo ng ating Panginoon ng kapayapaan. Inalis na ng ating Panginoon ang anumang takot, ang anumang kabalisaan, ang anumang pag-aalala sa ating puso, maging sa isipan po natin. Church, lagi po natin tandaan, may kapayapaan sa anumang lugar ng buhay kapag kasi Kristo ang naghahari. Amen? Mayroong kapayapaan sa anumang lugar ng ating buhay kapag kasi Kristo ang naghahari dito. At patuloy po na ipagkakaloob ng ating Panginoon ang kapayapaan na ito sa buhay natin kung patuloy po tayo sumunod sa Kanya. Now, sa atin pong pagtatapos, ano po ang ating natutunan doon sa mensahe ng anghel? Ano po ang ating natutunan? Personal natin kinilala ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon sa Kristo. Nagkaroon tayo ng kagalakan sa ating puso habang lumalakad at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Nagkaroon tayo ng personal na kapayapaan dahil sa pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Church, meron pa po bang hindi nakaranas ng ganitong mga bagay sa iyong buhay? Meron pa ba sa atin dito na hindi pa naranasan? Hindi pa natin personal na nakilala ang ating Panginoon at hindi pa natin isinusuko ang ating buhay sa Kanya? Meron ba sa atin dito na hanggang ngayon ay balisang-balisa pa rin tayo at pilit natin wala pa rin sa atin ang kagalakan ng ating puso? Kaya hindi natin magawang magpuri at suwang sa ating Panginoon. Meron pa ba sa atin dito, sa ating kalagitnaan, na hindi na panaranasan ang kapayapaan ng Diyos? Tayo po sa galing po, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon sa gabi ito. Mga kapatid, pagulay-ulayan natin ang mensahe ng ating Panginoon. Hayaan mo mangusap ang Diyos sa iyong puso sa mga sandali ito. Samantalahin po natin ang katahimikan ng gabi at pakinggan natin ang mensahe ng Diyos. Sa bawat isa na nakaranas na at nakilala na ang Panginoon Jesus sa personal, at naranasan na ang buong pusong pagpupuri at pagsamba sa Diyos. At ang kapayapaan ay naranasan na. Ipagpatuloy po
kung paano mo nakilala ang ating Panginoon. Asamin mo na ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya sa Diyos. Subalit sa mga nag-aalinlangan pa hanggang ngayon, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. At isuko mo sa Kanya ang iyong buhay. Upang personal mong makilala ang Panginoon Jesucristo. Mali kang sumabay sa maiksing panalangin na ito. At ang panalangin na ito ay akuin mong personal nagmumula sa iyong puso. Panginoong Jesus, patuloy pa po akong nakakaranas ng mga alalahanin at takot. Sinasabi ko po ito sa iyo sapagkat wala akong maitango sa iyo pong harapan. Subalit sa mga sandaling ito, Panginoon, kinikilala kita, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus dahil sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po na ako'y nagkasala sa iyo sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo po ako, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, maghari ka sa puso ko. Tulungan mo po ako at samahan mo po ako na isuko ang aking buhay at sumunod sa iyong kalooban. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Lord, maraming salamat po. Salamat po sapagkat hindi mo pinahintulutan na dumaan na naman ang Paskong ito na walang kaluluwa na magbalik loob sa iyo at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Salamat po, O Diyos, sapagkat patuloy mo kaming inaanyayahan na lumapit sa iyong presensya at magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga taong nagdasal at tinanggap ka bilang kanilang Panginoon at personal na tagapagligtas. Lord, samahan mo po sila. Gabayan mo po sila, Panginoon. Every time, Lord, makakaranas sila ng paghihina, physically, spiritually, emotionally. Father, I pray that you will continue to be with them, Lord. Magministeryo po kayo sa kanila, Panginoon. Ipanawa mo po sa kanila na ikaw ang Diyos na higit na umibig at nagmahal sa kanila. Na ikaw ang Diyos na siyang kukup sa kanila. Patuloy niyo po silang i-cover ng iyong pong banal na dugo at puspusin niyo po sila ng iyong banal na Espiritu upang mapagtagumpayan nila, Panginoon, ang anumang mga pagsubok na maaari nilang maranasan, Panginoon, maging ang gawa ng kaaway. Samahan mo po sila, O Diyos. Pangunahan mo po sila maging sa kanilang mga desisyon sa buhay. Ganon din po, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nakaranas na ng personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Na patuloy na nagpupuri at sumasamba sa iyo at nakakaranas ng kapayapaan sa kanilang puso at sa kanilang isipan.
Tunay nga po na sila po ay nagiging pagpapala, Panginoon, sa amin. Naging daluyan ng iyong pagpapala. At patuloy niyo po silang palakasin, Panginoon. Samahan mo po, tulungan sila na hindi sila maging kampante sa kung nasaan sila ngayon, Panginoon, sa ganang pananampalataya sa iyo. Pagkos, Lord, pag-initin mo pa ang kanila pong pananampalataya sa iyo. Patuloy mo pa silang puspusin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. And continue to cover them, Lord, with your precious blood. Upang ang kaaway ay hindi magtagumpay sa kanilang buhay. Nawa, Panginoon, sa Paskong ito, Lord God, sama-sama kami, Panginoon, as one family, as a community of faith, ay patuloy niyo pong ilagay, itanim sa aming mga puso, Panginoon, ang pagtitiwala sa iyo, God, sa aming Panginoon, sa aming tagapagligtas, na hindi namin ilagay ang aming pagtitiwala sa anumang material na bagay. Pagkos sa iyo namin, Panginoon, buong pagtitiwala na ibibigay sa iyo, Panginoon. Knowing na ikaw lamang ang Diyos na makapagbibigay ng lahat sa amin at magkaroon ng fulfillment ng aming buhay. At masabi namin, Lord, kami po ay satisfied sa kapahingahang ipinagkagaloob mo sa amin. Ganon din po, Lord God, salamat po sa panawagan mo sa amin na maging ligtas kami sa iyong mga gawain. Sapagat hawak mo kami, O Diyos. Hawak mo kami. Simulan mo kami pinag-iwala sa iyo at ipinagkatiwala ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy namin i-consider, Panginoon, ang mga salita mo sa buhay namin. Patuloy namin dalhin ang iyong mga salita sa aming mga puso at sumunod sa iyo, Panginoon, sa mga aral. Maraming salamat po, Diyos. Salamat po sa iyong mga anak na narito, na nagsakripisyo ng ilang oras, panahon, sa gabi ito, upang makasama ka, Panginoon, sa iyong buong kaalaman. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka at walang ihin ka. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Parang pakatunan natin naman.